programa na yun. Hindi lang yung dalawa. Kasi ang dalawang pinag-initan ay yung mula sa masa, gikan sa masa, ng angkor doon ay si Pastor Kibuloy at saka si former President Duterte. At saka yung isang programa po ay Laban Kasama ng Bayan. Ang angkors naman po doon ay sina Dr. Lorraine Badoy at saka si Ka Eric Celis. Kami po ni Attorney Mark ay may sariling programa rin kami. So, pag sinasabi mo pong SMNI, hindi lang yung dalawa. Marami po yung programa sa loob ng SMNI. Kaya po ay, kung pinag-iinitan yung dalawa, bakit isama yung buong network? Kasi marami pa eh. Hindi lang yun ang programa eh. So, maraming salamat po. Maraming salamat po. Mr. Chair, Sige po, Attorney Ularbal po. Ularbal, sir. Opo. Mr. Chair, gusto ko lang idagdag tungkol sa restraint on the freedom of religion or even on the freedom of expression. Medyo may distinction ko kasi yung content-based restriction saka content-neutral restriction. Yung content-based restriction, pag pinipigilan mo yung mismong utterance, yung expression, yung content-neutral, pag medyo naglalagay ka ng restriction, then the manner of the exercise. Kunwari, pag sinabi natin bawal pag-usapan ang Quran, content-based restriction yon. Pero pag sinabi na pag-usapan nyo lang yung Quran sa lugar na ito o sa oras na ito, not necessarily illegal yon or unconstitutional. So, while there is a violation of the right, may degrees po yan eh. And so, I'm just saying this as a cautionary measure na meron distinction po, yung content-based and content-neutral. Not only in the freedom of religion, expression, but also in political expressions. So pag sinabing, dun lang kayo sa Liwasang Bonifacio mag-rally, content-neutral yon. Pero pag sinabi nyong, hindi nyo pwedeng pag-usapan ang mga alituntunan ng gobyerno, content-based yon. Yun eh, definitely unconstitutional. Salamat po, Attorney. Opo. May gusto po kayong idagdag, KJ? Opo, dun sa, kasi ganito po ang katotohanan. Ito nagdudumilad na katotohanan. Para magtayo ka ng himpilan, malaking gastos po. Kaya yung mga reliyon, dahil nagbabago na ang takbo ng panahon, dati-dati sa mga simbahan lang, sa mga kapilya, ngayon nagbago na. Ginagamit na ng mga reliyon ang mass media sa kanilang evangelization. Imagine, ang sagka sa kalayaan pamamahayag, kung ano ba meron ho tayo sa way of life ng Islam, meron tayong call to prayer sa umaga. Kung ano yun? Inaawit po yun. Pagka hindi mo narinig yun, hindi narinig ng mga mananampalataya ng Islam, sinagka mo yung kanilang yung call to prayer nila. Ganun din po sa Roman Catholic. Pagsapit ng alas 6, pag nanonood ka sa TV Maria, may Angelus po yan. Di ba? Ganun din po sa Iglesia ni Cristo. At hindi po biro yung pangangapital. Pag tiniman po niyo yung Net 25, daang milyon ang ginagastos. UNTV, Progressive Broadcasting, gumagastos din po sila. Ganun din po ang Suarasug, nangapital ang Kingdom of Jesus Christ ng 650 million, hindi po ako nagkakamali. Kapag sinagka natin yan, ng basta-basta, unang-una, sinagka natin yung evangelization ng reliyon. Especially now, in the modern Christian world, praise and worship are the best way of giving thanks to the Lord. CCF yan, Kingdom of Jesus Christ, MCGI. Yan ho pag nanood kayo ng TV ngayon,
Talagang yung mga awit, yung mga psalms, yan ho ang pinakamabisang paraan ng paggaganyak sa pagbabalik loob sa Panginoon. Sa iba't ibang kaparanan, depende sa anong reliyon. Kaya nga ho, pag sinyat off mo yan, off the air, at yung tao, yun ang kanyang, dahil nga ho, doon na siya nakatutok para sa kanyang pananampalataya. Para mo sinabi na rin, huwag na kayo maniwala sa Diyos dahil off the air kayo Yun ho ang dating sa akin. Kaya medyo, nung po nangyari yan, ako'y talagang nabalisa itong pagkakasara. Hindi dahil sa ako'y kinuha consultant nila, kundi bilang isang mamamahayag na halos 50 taon na sa industriyang ito. Kaya sana po makapagpanday kayo ng mga panukala at kami naman po na mahandang tumulong sa pagbabalangkas na yan. Salamat po. Ngayon naman po, babalansin lang po natin para marinig din po natin ang NTC. Ulit ko po, hindi po tayo nag-aaway dito. Gusto lang po natin malinawan ng ating mga kababayan kung ano po yung naganap. Ang tanong lang po natin, ito po ay pwede naman po yung hindi sagutin din dahil ito po ay nasa korte na din. Pero mainam din po siguro na in general, opo, halimbawa, wag po nating sabihin na SMNI lang, sabihin po natin ibang network. Opo, sa iba't ibang network po. Halimbawa, nasa mandato po ba ng komisyon ang pagsasagawa ng motu proprio na pagdinig? Good morning. Good afternoon po, Mr. Chair. Opo, ayon po sa Public Service Act at saka po sa rules ng NTC, maaari po na mag-motu proprio initiate po ang komisyon kapag meron pong nalalaman ang komisyon na bagay na kailangan pong simulan ng investigasyon. Salamat. Apo, malinaw po yun. Tanong ko lang po, pagka ganito po bang may nagreklamo? Kasi lagi ko naman pong nakakasama din ng NTC sa ibang hearing, lalo na po pagkakasama natin yung MTRCB. Tanong ko lang po, sino po ba dapat ang magrereklamo? Halimbawa, katulad po, sinabi nila merong hindi balanse na balita na inilabas yung isang host ng SMNI, sino po ba dapat ang magrereklamo sa NTC? MTRCB o private individual o kayo po mismo? NTC po mismo ang magrereklamo? Mr. Chair, ang tinutukoy po ba natin yung content-based po na reklamo po? Opo, halimbawa lang po sa ibang network Opo. nangyari yung Opo. ganito po, Opo. Sino po ang tamang magrereklamo? MTRCB, private citizen o NTC mismo? Sir, as regards content po kasi, dahil self-regulation po ang broadcast industry, so pag may dumadating po na mga complaint or any na parang ito medyo false fake misinformation or masyado namang hard-hitting yung mga broadcasters, nire-refer po namin yun, sir, sa KBP, sir. Meron po silang standards committee po that would standards authority that would reprimand or impose sanctions po doon sa nasabing broadcaster po. Sir, may gusto po kayong sabihin sa ito? Yes, Mr. Chair, kino-confirm ko po yun. Kasi may Supreme Court ruling na hindi jurisdiction ng NTC ang content-based matters. Technical lang. Sa TV naman po, MTRCB po. Radio at yung self-regulation is both radio and television. But complaints regarding content on TV can be referred to the MTRCB. Paano po ang dynamics po nun? Halimbawa, pagka radyo po, KBP.
Radio at television po, Radio at TV, opo. KBP po. Opo. Dito po sa, tanong ko lang po sa SMNI naman po, sa inyo po, sino po ba ang nagreklamo laban po sa... Halimbawa po, Mr. Chairman, meron hong manonood o nakikinig sa aming himpilan at sa tingin niya ay may kalabisan doon sa paghahayag. Pwede ho siya mismong magreklamo sa amin dahil meron po tayong editorial board. Sila po ang magsisiyasat at magpapataw ng karampatang parusa kung kinakailangan, kung yan hindi lang ho sa SMNI kahit sa mga non-member ng KBP. Example po, halimbawa ang GMA, hindi po miyembro ng KBP and I think KBP can attest to that. Pagka may kami noon, nung nandun pa ako, pagka nagkakamali at may reklamo, depende ho yan. Pwedeng pagpapaliwanagan muna nung you will be asked to explain why no sanction can be imposed against him or her. Pagkatapos kung mabigat po, depende ho yan sa bigat. Mula 5 araw, 15 araw, 1 buwang suspensyon. Lamang ay para maproteksyonan yung image ng announcer. Sinasabi namin, kunyari, si Dipunto Mike Enriquez ay nakabakasyon ho. O si Mel Chang po nakabakasyon. Pero in reality, katulad mo sa ABS, pagka may order yung Standards Authority na suspension kunyari kay Corina Sanchez, ina-announce namin na on annual vacation po si Corina or si Noli De Castro. Ganun po ang pangyayari. At yan po sa SMNI, ginagawa po namin. Katunayan, may mga empleyado ko kami na nabibigyan ng sanction. At saka mga nagtatrabaho sa SMNI. Kasi hindi naman po namin kinakailangan i-announce pa. Which is, kasi ngayon medyo maano tayo dun sa mga human rights. Kasi nung panahon namin, in the old days of the industry, alam ito ni attorney, bago ka makapasok sa industriya, dadaan ka sa butas ng karayom. Pagka nakapasok ka naman, ayan, may tatanong yan. Ako, naging news director ako ng ABS. Malupit ho ako. Pagka umabuso, katulad doon noon, may isang reporter, hindi ko na babanggitin ang pangalan. Kami nasa Tagaytay, sinabi niya si Presidente Cory na-declare ng martial law. Di talagang kami biktima ng martial law, napalipad kami pabalik ng Maynila. Yung pala, si Presidente Cory ay nag-declare ng state of emergency. Malayo-malayo ho. Yun ho, pinagbakasyon namin ng mahaba-haba yung reporter namin sa Malacanang. Kasi hindi dapat pinapalagpas. At kami po ay talagang kung ikaw ay nasunod bilang isang matapat na mamamahayag, hindi ho kailangan ng mga suspensyon galing sa ibang lugar. Mismo, katulad ho ito, babanggitin ko ng pangalan at pwede niyong tanungin. Si Gani Oro, isang magaling na broadcaster, kumukover ho ng demolition dyan sa Barangay Holy Spirit. Gabi. Nagre-report siya. Ang ganda ng report. Tigmak ng dugo, kumpirmado, may isang batang namatay. Habang naglalakad ho siya, nakita na naman niya may isang madugo. May batang hindi na sumisingap. Dineklara niyang patay. Suspendido siya. 15 days without pay. Kasi mabigat ho yan Huwag na tayong lumayo. Nasuspende si Tina Monson Palma sa Channel 7. Nung pinatay niya yung biktima ni Tihanki, yung pala nasa ICU pa ng Makati Med. Siya nasuspende rin. Kahit yung news director na siya ng GMA. Ganyan ho ang industriya. Dahil responsable ang mga practitioners. Hindi ho kami mga pipitsugin na hindi nakapag-aral o anong tawag nito. At saka we value yung training namin kasi noon. Pag ikaw ang nag-on-air, dapat gospel truth ang sinasabi mo. At yan din po ang panuntunan namin sa SMNI. Kaya nung sinabing, pwede ho bang magtanong, totoo ba na merong 1.8? Ang problema lang ho kasi noon, hindi kami pinayagan na ipalabas yung actual na video
nung banggitin ni Eric Celis yung pagtatanong. Kasi kung pinayagan lang ho, malinaw eh. Tinatanong lang, Mr. Speaker, tuturo ba na 1.8 billion na yung travel allowance? O ang nagastos ninyo? Kadali-dali naman sana yan. Daming may public information ng Congress, di ba? Senado na noon. Ay, hindi totoo yan. 39 lang ang nagastos namin. Di tapos na sana. Hindi mo namin maintindihan ba't pinalaki hanggang rumawi sa suspension ng inalmusal kami ng NTC. Salamat po, KJ. Meron lang po akong tanong na uli sa KBP. Ito po, ano po ba ang naging, kanina po nabanggit nyo na to, gusto ko lang pong palawakin ninyo. Ano po ang naging epekto sa KBP nung lumabas po yung indefinite suspension? Ito po ba ay nagbigay ng takot o sa ating mga broadcasters? Salamat po, Mr. Chair, sa tanong. Actually, the whole proceedings sa Congress at saka sa NTC, medyo nabahala po ang industriya. Parang may sword of Damocles sa ibabaw ng ulo. At sa parlance ng media, nagkaroon ng chilling effect. Importante na maingat ang mga mamahayag. Pero iba yung pag-iingat dahil takot ka. Magkaiba yun. At may epekto po sa mga paggalaw ng mga network dahil ayaw nilang masampulan din, kumbaga, ng either Congress, Senate, or NTC. Kasi gaya nga ng nasabi ni kasamang Jay, ang laki ng puhunan dito. At masarado ka lang ng isang araw, 100 milyon na ang pwede yung nawala dahil sa hindi mo maserve yung advertisements. Kaya po, may epekto po sa industriya. And ang gaya ng sinabi ko kanina, maski hindi membro ang SMNI or Suarasog, minarapat namin magbigay ng position paper po. Maraming salamat po. Tanungin ko po kayo uli, sir. Ma'am, paano po yan, Commissioner, mismo pong nanggagaling po sa KBP na nagbigay po ito ng chilling effect sa ating mga broadcaster? Ano po ang pagtanggap niyo po dito? Ito po ba ay nalulungkot din po ba kayo? O kayo po ba ay naapektuhan din sa nangyaring ito? O ano po ba ang mga balak po niyong gawin? Yes, maraming salamat po sa tanong, Mr. Chairperson. Of course, sir, ako po ay graduate din po ako ng mass communication nung college. So, in a way po, kahit papano, alam ko, parang may na rin ako ang importance ng press freedom and everything. But of course po, sa NTC naman ngayon ay yung aming pong mga pag-determine nung pending case po sa amin, may basihan naman din po kami. And it's not about ano po namin in this case, Your Honor, it's not about attacking the press freedom. It's actually on the compliance of the network to the terms and conditions na nakapapaloob po sa mga authorities at CPCN na binibigay po namin. Of course po, ang sinasabi nga natin na ang broadcast franchise, it's a privilege. And may mga obligasyon po ang mga broadcast station based na rin sa conditions na impose sa franchises nila at sa conditions na imposed na rin po sa mga authorities that we provided na naka-anchor din po doon sa franchise na nanggagaling po sa Kongreso. Siguro po meron mang pagkakaiba ng opinion regarding po sa pangyayaring ito. Pero hindi naman po kami gumagalaw nang wala pong basihan ng aming pong mga aksyon. Narinig ko lang po ang ngayon po ni Attorney Reggie Horalbar ng KBP. Of course po, rin po,
nakakalungkot din po na may ganong klasing epekto po sa industriya. But we want to assure po the industry that we are fair in our dealings, and that may basis po ang aming mga aksyon. Pero yun nga po, since it's already pending with us and pending din po sa court, siguro po it's best for me not to say more. Baka ma-prejudge lang po ang outcome ng case. Thank you, Mr. Chair. Salamat po. Sa totoo lang po, nagpapasalamat po kami at nakilahok po kayo. Kahit ito ay, alam nyo na, nasa korte na. Napakalaking bagay po na nandito din kayo. Sa SMNI po, paano po kaya ang pagtanggap po ninyo? Kasi kanina, malinaw po na sinasabi po ng ating mga abogado, yung due process. Yes po. Opo, hinihingi nyo yung due process. Ang sinasabi naman po ng ating NTC, binigay naman po sa inyo yung due process. Can I Binigay po respond? ba? Absolutely po, hindi po nabigay yung due process po. Bakit? Ang basis po nila, kasi sabi po ni the good commissioner na may basihan daw po, ang basis po nila is the determination of the House of Representatives. Parang pinalabas po nila po that the NTC pwedeng diktahan pala ng House of Representatives. Kasi based on their resolution po, ang kanilang or order, the suspension is based on the determination of the House of Representatives. Hindi po tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag na in fact, I believe that NTC is a quasi-judicial body. Hindi po siya under ng House of Representatives na basta-basta na lang diktahan ng mga congressman. Kasi very clear po, nakalagay po sa order nila, as determined by the House of Representatives per resolution number 129. And second, Mr. Chair, nakalagay din po doon sa rules ng NTC to protect the interest and welfare of the public. But wala nakalagay, bakit to protect the interest and welfare of the public, kailangan bigyan ng suspension, indefinite suspension, na hindi natin alam kung ilang araw, 10 years ba kami maghintay, 20 years ba kami maghintay, or until matapos yung prangkisa ng Suarsug Media Corporation. Ang nagbigay po ng prangkisa po is the House of Senate and the House of Representatives. Congress po, may batas po na nagbigay dyan. So ibig sabihin, mawala ang prangkisa through amendment of a law, not just a mere order of a quasi-judicial body na hindi nga tayo binigyan ng pagkakataon, walang hearing, walang notice, in fact, documented po as determined by the House of Representatives. Ibig sabihin po, inaamin po ng NTC na nagpadikta sila ng congressman or ng House of Representatives. Yan na po ang masabi ko po. Linawin ko po, ibig niyo pong sabihin ang ginawang investigasyon ng NTC, Wala po investigation po. As based lang po sa determination ng House of Representatives. So wala pong investigation, wala pong hearing, hindi tayo binigyan ng pagkakataon. So very clear po, the NTC violated its own rules. ulitin ko po, naguluhan ako. Ibig niyo pong sabihin, yung pong indefinite suspension ninyo galing sa investigasyon ng House? Yes po. Ito po yung order ng NTC, nakalagay po as determined by the Committee of the House of Representatives. So ibig sabihin po, yung kanilang resolution, nagbase lang po sila sa legislative investigation. So violation po yan ng separation of power kasi the Congress is under the legislative body and NTC is under the executive department. So ibig sabihin po, sinurrender po nila ang quasi-judicial power or function ng NTC and nagpadikta po sila through a document. Hindi po ako nagsasabi po nito. This is a document issued by NTC na nakalagay po doon as determined by the House of Representatives. This document is dated December 19, 2023, and also the order issued by the NTC
dated January 18, 2024 and March 18, 2024. So ibig sabihin po, hindi lang isang dokumento na inaamin po ng NTC na nagpadikta sila o sinurrender po nila ang quasi-judicial power nila ng House of Representatives. We are in a presidential system po. When I say presidential system, iba ang executive department, iba ang legislative department. Separate po sila po. But in this case, walang hearing, walang notice, walang investigation. Sabi nila, motu proprio. Motu proprio, but based on the determination of the House of Representatives. Where in fact, nakita nyo man po, in the Legislative Committee sa House of Representatives, hindi po tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. In fact, dalawa po sa mga angkor ng Sorasug nakulong ng 7 days dahil lang sa na-contempt daw. And in fact, kung magsalita po tayo, 1 sentence, 2 sentence, may mga pananakot na po na pa-contempt po kami ni Congressman, ni Attorney Rolex Suplico. So, and documented po yan, public knowledge po yan, na dalawa sa aming mga anchors po ang nakulong. Nakulong for 7 days, isa sa anchor po namin, no less than the former President Duterte, dinimanda sa Quezon City Prosecutor's Office. So, yun po ang nangyari na I'm sure hindi po matanggihan ng NTC kasi properly documented po yan. And inamin po nila ng basis po nila for the suspension or the indefinite suspension is the resolution of the House of Representatives. Salamat po. Hindi ko na po masyadong dadapuan pa kung ano po yung kaso pa kasi nasa court na po kayo no? Per record po, wala pong kaso po. Actually po, yung magpa-file pa sana kami ng kaso. Kung may nag-file ng kaso po, it's not the NTS, it's not the Sorasug Media Corporation, mga individual person like the person of Attorney Roque Yung mga angkors. and mga anchors, Mga they're reporter. filing in their personal capacity. Hindi po ang network. So, ang network po, hindi po kami nagpa-file pa. But we are planning to file. We are admitting that we are planning to file a criminal and admin case po sa Ombudsman against the officials ng NTC for grave abuse of authority and graft and corruption. But plano pa lang yan. Hindi pa namin ginagawa yan kasi maybe baka magbago pa yung isip or baka ayusin pa nila yung kanilang pagkakamali po. Okay po. May gusto po kayong sabihin? Opo, siguro sasamantalahin ko lang pagkakataon, Senator Padilla. Kasi nung pulong sa mababang kapulungan, nung ako'y maimbita, sabi ko ba ito'y magandang pagkakataon para malaman ng Kongreso kung anong nangyayari sa industriya at kinakailangang ayusin. Halimbawa, nung nagtanong si Kinagawan Kimbo tungkol sa bayaran ng mga usual duwan po ng angkors, tama-tama dahil sa committee nyo, Public Information and Mass Media. Alam nyo yun ang problema sa industriya. Napakarami ho ng mga broadcaster referring to network. Ang on the air pero wala hong economic viability. Ibig sabihin, hindi kaya magpasweldo ng tama sa mga empleyado. Pangalawa, sa mga malalaking network, ang dami yung violation. Kasi sa batas po, sa unang araw pa lang ng panunungkulan mo sa alinmang network, kinakailangan ikaw ay nabibigyan na ng social amelioration tulad ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Maniwala kayo sa hindi, matagal na tayong pareho sa industriya, Mr. Chairman, mahigit po sa kalahati ang walang SSS, walang PhilHealth, walang Pag-ibig. Pagmamahal meron po marami yan sa industriya natin, pero yung Pag-ibig Fund wala ho sa housing. Yun nga ho sana gusto kong ipaliwanag sa kanila kasi ang dami yung kalakaran na sa tingin natin ay dapat lagyan ng karampatang aksyon. Either sa pagsusog sa mga umiiral na batas o tuluyang pagbalangkas ng bagong batas.
Dahil kumikita mo sila ng bilyones. Pero yung kakarampot na social amelioration ng kanilang mga manggagawa, hindi mo na ipagkakaloob. So, isipin nyo sa industriya po ng media, para sa kabatiran ng publikong nanonood o nakikinig, meron nung sumusweldo dyan ng tuwing 5 at 20. May sumusweldo ng tuwing 10 at 25. May sumusweldo ng 15 at saka katapusan. Meron sumusweldo pagkatapos ng taping. Marami yung klase. Kaya, nung pinagpapalaya, bakit iba yung patakaran nyo sa anchors at sa regular employees? Talagang magkaiba. Kasi, yun yung mga anchors, talent fee ho yan per contract. Pag nag-violate ka ng contract, pwede pang alisin yan. So, kaya nga ho noon, nung sa ABS pa ako, 2 tambiolo pag Christmas party. Isa doon sa mga may talent at doon sa mga walang utak. Kasi hiniwalay-huli na yung raffle ticket ng mga talent employees at saka doon sa regular employees. Kaya pag magdodraw ako noon, ako nag-MC, ito, para mananalo yung mga walang utak pero may talent. Dinadaan na lang sa biro. Pero hindi maganda. Kaya tama-tama itong consultative meeting na ito para mapag-aralan ninyong lupon kung ano ang nararapat na aksyon. Para binabahagi po namin ito bilang input sa inyo, Mr. Chairman. Salamat po. Meron na po akong ito pong tanong nito. Yung po bang halimbawa po, meron isang tanong ko po ito sa DOJ, boss. Opo, DOJ. Halimbawa po, di ba meron lagi sa mga programa, nandyan yung sinasabi, yung the views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. So, paano po yun? Halimbawa, kinasuhan yung host. Yung po ba automatic sabit yung programa? Ganun po ba yun sa DOJ? Ganun po ba yun? Pagka kinasuhan mo yung host, dama yung programa. Ganun po ba yun? O yung host lang ang sasabit? Kasi dito po, ito yata pagkatapos po ito nung programa, di ba po? Lumalabas po ito. The views. Before and after po. Yun, before and after. Paano po yun? Sa tingin ko, Mr. Chair, depende sa kaso. No? Anong particular na kaso ba? Halimbawa po, katulad po nung nangyari po sa SMNI, yung isang host may tanong daw po. Yun po ang sabi ng SMNI, tinanong lang daw po ni Ka Eric. Halimbawa lang po ito, halimbawa lang. Sinabi niya na totoo bang ganitong presyo? Hindi naman daw po ito, kumbaga exclamation point, kumbaga question mark. Pero ang dumating, ang nangyari, parang naging ito ay exclamation point. So parang halimbawa, kinasuhan si Ka Eric, pati ba yung show niya? Damay. Ganun po ba yun? O si Ka Eric lang? Dahil nagkamali daw siya. Mali ang kanyang sinabi. Pag ganun po ba, ano po yun? Libelous po ba yun, attorney? Pag ganun ba, libelous? Allegedly. Di ba? Ganun po. Allegedly yun ang sinabi niya. Na may 1.8 billion. Depende yan na Mr. Chair, no? Kasi yung Pwede po. Halimbawa, talagang pwedeng madama yung programa. Halimbawa po, sinasuhan yung host, dinama yung programa. Pagka dinamay po ba yung programa, pati yung istasyon? Halimbawa po, pinarusahan yung host. At pati yung programa. O sige, mali yung programa na yan. Cancelahin yan. Yung po bang network? Cancelahin din. yes, Mr. Chair, initially ang tingin ko diyan kung pagbabasihan natin yung laging pinapakita na the views of the anchors does not necessarily reflect the views of the hindi ho. So personal ho nung
nung kung sino man yung nagsabi nun, no? Whatever case na ipapile, libel or slander, whatever. Kung pagbabasihan natin yung statement na yun, personal ho nung ano yun, nung anchor or broadcaster. Initially, Mr. Chair. Salamat po, yun, malinaw po yun. So mapakahalaga pala nun. Opo, sige po. Opo. Yun ang kaibahan sa print at saka sa broadcast eh. Sa print ho, dahil ako nanggaling din sa print, pagka kinasuhan ka ng libel, kasama yung editor, kasama yung publisher. Sa, ewan ko kung anong ginawa ng KBP-BMC noon na siya naging alituntunin, yung mga waiver na ganyan. I mean, si Attorney Reggie siguro can educate us. Dahil nung unang panahon, wala naman hong ganun eh. Kasi nga wala namang masyadong black timer nung araw, walang co-production. Talagang pag announcer ka ng Manila Broadcasting, announcer ka talaga. Pag announcer ka ng ABS. Kasi nag-iba eh, tumatakbo, nag-evolve yung industriya. Hanggang ngayon, marinig mo bago mapir si Boy Abunda, meron din ganyan eh. So, hindi lang ho sa political programs. Ewan ko kung... Pero noon ho depende ho sa abogado eh. Kasi nung ako yung news director, yung mga anchors namin sa DCMM at saka sa Channel 2, pag nadidemanda ng libel, pati kami sinasama sa kaso, yung news director, yung presidente ng kumpanya, ganon. Mr. Chair, Salamat po, sir. Opo. may I give some... Opo, please. Opo. Mr. Chair, nabanggit nga ni kasamang Jay, magkaiba yung print at saka broadcast. Yung print kasi may opportunity to edit out and correct before it is published. Ang broadcast po, immediate, live. At saka may basehan po sa provision ng prangkisa. Yung lumang prangkisa, mga 60s, nakalagay, the grantee shall not require any previous censorship of any speech, play, act, or scene on any matter to be broadcast. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin kay Jay na, Jay, wag mong pag-usapan to. Bawal. May freedom po siya. Ganun ka-importante yung freedom of expression. The same provision is found in the current franchises. Uniform po. It states, self-regulation by an undertaking of the grantee. The grantee shall not require any previous sponsorship of any speech, play, act, or scene, or other matter to be broadcast from its station, provided that the grantee during any broadcast shall cut off from their speech, play, etc., that might incite to rebellion, etc. Ibig sabihin mo, post-edit, quote-unquote. Pag nagsasalita na si Jay at bumabanat na siya out of bounds, pwede kong sabihin, Jay, tama na. Pero bago pa niya masabi, hindi ko pwedeng sabihin na hindi mo pwedeng sabihin. Ganun po kahalaga ang freedom of expression. So, yung waiver po na sinasabi, may basehan. Kasi kung hindi kita mapigilan, bago mo sabihin, kailangan wala akong liability. Extension lang yun ng provision ng prangkisa. Salamat po. Salamat po, Attorney Jular Bal. Napakalinaw po pag kayo po ay